ng ating Biblia. Sa aklat pa din po ng Roma. Nasa Romans 6 pa rin po tayo. Ano po? Nasa Romans 6, verse 11 hanggang 14 po. No, binasa natin kanina hanggang 15. Hanggang 16 pala po, no? So, medyo na-advance kaunti. So, basahin na lang po natin yung 11 to 14. Sige po. Verse 11. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Verse 14, for sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Tayo po sumandaling yumuko at manalangin. Let us pray. Patuloy, O Diyos, amin pong kinikilala ang banal na presensya ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at inihingi po namin, O Diyos, na patuloy po kami nagabayan sa aming pong pakikinig at maging sa pangangaral po ng salitang ito ay makita po namin ang inyong kaluwalhatian at makita po namin ang aming sarili sa iyo pong harapan upang patuloy, O Diyos, na kami ay lumago sa kabanalan at mabigyan po namin, O Diyos, ng kaluwalhatian ang iyong dakilang pangalan. Ngayon pa lang, O Diyos, pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng iyong salita, ang pangangaral po ng iyong salita sa buhay ng individual at maging amin po bilang iyong iglesia. Sa kabila, Panginoon, ng nararanasan po namin na bagyo sa oras na ito, alam po namin, O Diyos, na nandun yung pagpapala mo pa din sa pamamagitan po ng iyong mga mapagpalang salita. Kaya sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papuri, ng pagluwalhati at pagsamba aming Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Nakakaupo na po ang bawat isa. Muli po tayo ay nagpapatuloy sa ating pangangaral sa aklat po ng Roma. No? Nasa chapter 6 pa din po tayo, verse 11 to 14. O, pwede po nating isama yung 15, no? Hanggang 15. At nung isang linggo po ay ating napagbulayan. Again, the book of Romans is about justification. Pagpapawalang sala at pag-aring ganap o matuwid ng isang nanampalataya kay Kristo. Paalala lamang po na sa ating mabubuting gawa ay wala pong maliligtas. Tayo po ay naari lamang matuwid at tayo po ay napawalang sala at naligtas, makakapasok sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang po ng gawa ni Kristo na ating pong pinanampalatayanan. And last week, bahagi po ng tinatawag natin na justification na ito ay ang katotohanan na tayo ay patay na sa ating lumang kalikasan na makasalanan. At tayo ngayon ay buhay na kay Kristo Jesus. No? Last week po yung dying to sin, no? Dying to live. No? Dying to live yung atin pong pamagad. Pagpapatuloy po natin yan ngayon at ito po yung aplikasyon nung last week na dying to live. Ang pamagat po ng ating sermon sa umagang ito is dead to sin and alive to God. No? Patay sa kasalanan at buhay na sa Diyos kay Kristo Jesus. At sa ating daily experience ng Christian life, maaaring natanong na po natin ito. Kung totoong patay na po tayo sa kasalanan, bakit po araw-araw ay patuloy pa din tayong nag-i-struggle sa kasalanan? No? Maaaring natanong niyo po yan, no? Kasi ang katotohanan, we are dead to sin and alive to God. Pero why is it that our daily experience sa ating pang-araw-araw po na pamumuhay ay nag-struggle pa din po tayo? Nagkakaroon pa din po ng pakikipagbaka sa kasalanan. Nagkakasala pa din po tayo. At tayo po ay nahuhulog sa pagkakasala, sa panunukso ng kaaway. Kung talagang patay na tayo sa kasalanan, ay bakit may ganito pa rin po tayong karanasan sa ating araw-araw na pamumuhay? At ito pong karanasan na ito ay madalas nalilin lang ang maraming Kristiyano. Pinaniniwalaan tuloy nila ngayon ng kasinungalingan ng kalaban na sila ay tinatawag po na
alipin pa din ng kasalanan. At wala silang magagawa dito, kung kaya ang kanilang ginagawa na lamang ay nagpapadala na lang sa daloy ng kasalanan. No? So, titingnan po natin ngayon ang katotohanan pong itong patay na tayo sa kasalanan. At wala pong katotohanan na tayo ay alipin pa din ito dahil tayo ay na kay Kristo Jesus na. No? Ang isa pong tinatawag natin na resulta ng mga kasalanan patuloy natin nagagawa ay minsan naiisip natin na ako ba talaga'y nasa kaligtasan pa. No? Nagkakaroon po tayo ng doubt sa ating salvation. At kung mayroon po tayong doubt, nawawala yung joy of our salvation. Naalala natin lagi yung buhay ni Haring David. No? Ang sabi niya doon ay, "Restore unto me the joy of my salvation." Nung siya ay nahulog sa pagkakasala kay Bathsheba, at siya ay nahulog sa pagkakasala po ng pangangalo niya at pagpatay sa asawa ni Bathsheba, ang kanyang lament, ang kanya pong tinatawag na panalangin sa Panginoon, ay to restore unto him the joy of his salvation, yung kagalakan ng kanyang kaligtasan. Ngayon, upang maiwasan din po natin ang karanasan na ito ni Haring David at tayo magpatuloy sa pananampalataya na may paglago at meron pong bunga sa ating buhay pananampalataya, may 3 bagay po na pinapaalala sa atin si Pablo sa mga talata pong ito. To avoid being deceived by the devil, that we are still enslaved to sin, and we do not possess eternal life in God, we must do 3 things. 3 bagay po. Madaling tandaan. Know, consider, and yield. Alamin mo, consider, paniwalaan mo, and yield, magpasakop ka. 3 bagay po, no? Sa ating araw-araw, our daily fight with sin, no? Para atin pong maranasan talaga that we are dead to sin and alive to God, we must know, consider, and yield. 3 bagay po. Sa unang puntos po, no, isa-isahin natin. Medyo babalik tayo ng konting verses, no? Medyo babalik po tayo. In verse 3, in verse 6, and verse 9, anong mapapansin niyo sa ESV Bible ninyo? Ano yung word na makikita ninyo na meron sa 3 verses na ito, no? Verse 3, verse 6, and verse 9. Makikita niyo po doon, yung common sa mga verses na yan is the word know. Ano sa Tagalog? Alamin. Unang-una po, sa verse 3, nabanggit po doon, no? Basahin ko, "Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death?" Sa verse 3 ay pinapakita sa atin, unang pagkakataon, na sinasabi ni Pablo na alamin mo na ikaw ngayon, na nabautismuhan na kay Kristo, ito ay nakaugnay sa kanyang kamatayan, na kung saan ang iyong lumang pagkatao ay nailibing na kasama ni Kristo. Unang bagay yon. Maalala natin, na kung tayo nabautismuhan na kay Kristo, patay na yung ating lumang pagkatao o yung kalikasang makasalanan at ito'y nailibing kasama ni Kristo. No. Alamin. Una yon. The second time na nabanggit ni Paul yung word na know o alamin is verse 6. Anong pinaalam sa atin ni Pablo doon? Sinasabi niya doon na ang ating lumang pagkatao ay hindi lang po namatay, kundi siya ay ipinako din sa krus kasama ni Kristo. Alamin. No? Pangalawang bagay po yan na sinasabi na dapat nating alamin patungkol po sa ating katatayuan kay Kristo. At ikatlo, in verse 9, sabi doon, ipinaalam niya sa atin, sabi niya doon, "Know, alamin ninyo na si Kristo na muling nabuhay mula sa kamatayan, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa Kanya, at lahat ng nananampalataya kay Kristo ay wala na sa kapangyarihan ng kamatayan na siyang bunga ng ating kasalanan." Alamin ninyo. Una yung pag-alam. No? Ang pagkakaroon ng tamang pagkakaalam sa mga bagay nito ay ang unang hakbang upang talaga nating maranasan na patay na tayo sa kasalanan at buhay na tayo kay Kristo. Having proper knowledge is important. Napakahalaga po ng kaalaman. Merong naalala kong story, no? Yung itlog ng agila ay nahulog sa, anong tawag doon? Sa nest ng manok. So napasama yung itlog ng agila sa itlog ng mga manok. At nung sabay-sabay po sila na hatch o sabay-sabay po sila na lumabas doon sa kanilang itlog, napisa, no? Nung sabay-sabay po silang napisa, ang akala ng agila siya ay manok. Kaya anong nangyari? Hindi siya natutong lumipad. Hindi siya natutong manghunt.
Kung paano yung mga manok ay naging ganun na lamang siya dahil hindi niya alam ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. At maraming mga Kristiyano, hindi nila alam ang katotohanan na sila'y patay na sa kasalanan at may buhay na walang hanggan na sila sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na sila namumuhay sa condemnation o pag-aakusa ng kaaway kapag sila'y nahuhulog sa kasalanan. At sila din ay madaling nahuhulog sa pagkakasala dahil hindi nila alam ang katotohanan na ito, na sila'y patay na sa kasalanan. Kaya binibigay po sa atin ni Pablo ang tamang kaalaman sa ating isipan patungkol sa ating bagong kalikasan kay Kristo. Kung hindi mo yan alam, ikaw ay sasayaw na lang sa lahat ng tinatawag na tugtog ni Satanas, sa lahat ng kanyang tinatawag na pang-aakit o panunukso sa atin. Kaya unang-unang panlaban natin ay ang alam natin ang katotohanan na wala ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. No, bilang mananampalataya ni Kristo, ikaw ay patay na sa kasalanan. Una po yun. Kaya madali po tayong mahulog sa pagkakasala o madali po tayong ma-discourage pag nahulog tayo sa kasalanan, hindi na tayo nagpapatuloy. It is because hindi malinaw sa ating isipan that we are dead to sin. Dapat lagi po nating maalala yan kapag tayo natukso o tayo nahulog sa pagkakasalanan, hindi ito ang aking bagong kalikasan. Ako ay patay na sa aking mga kasalanan dahil kay Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Alam niyo, yung pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamatayan natin sa kasalanan. Ang kanyang muling pagkabuhay doon po sa kuweba kung saan siya inilibing ay ang ating pong bagong buhay kay Kristo. No? Kaya yan po yung una. We must know the truth in our minds. That meron po tayong new life with God in Christ. Upang hindi tayo basta-basta mahuhulog sa tinatawag na temptation and condemnation. Temptation is before you sin. Condemnation is after you sin. Upang hindi ka maging biktima ni Satanas sa bagay na yan, know the truth. Alamin mo ang katotohanan so that you can resist, no? Wala, hindi na ako nasa kasalanan. Patay na ako sa aking kasalanan at may bagong buhay na ako kay Kristo Jesus. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi sapat na alam mo lang. Hindi sapat na meron kang nalalaman. Ang pangalawang puntos po in verse 11. Hayaan niyo pong basahin ko ang verse 11. Sabi po sa verse 11, so you also must consider, sabihin niyo po, consider. You also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ. Yung word na consider it, dito po kung ating i-word study ito, no, sa malalim na pag-aaral, ginamit ni Jesus ito noon. Yung word na consider dyan is dapat pinaniniwalaan sa puso. Kung alam mo sa iyong isipan kanina na ikay patay na sa kasalanan at ikay buhay na kay Kristo, dapat mo ding i-consider o paniwalaan sa iyong puso. This is a heart matter. Ginamit ni Christ ito sa ibang mga talata sa Bible, yung word na consider sa kanyang original language, it means matter of the heart ito. Ito ay may kinalaman sa usapin ng puso, hindi lang sa kaalaman, kundi sa puso. You must consider or believe in your heart, hindi lang intindihin sa iyong isip, paniwalaan sa iyong puso na ikaw ay tunay na patay na sa kasalanan at buhay na sa Diyos kay Kristo. Iba yung nalalaman mo lang sa pinaniniwalaan mo sa iyong puso. Pag sinabi pong consider, it is to have an inner confidence of the heart, of the reality of what the mind knows. Example, ang kaaway, si Satanas, alam niya ang patungkol sa kabanalan ng Diyos. Ngunit ayaw niyang magsisi sa kanyang kasalanan dahil hindi siya naniniwala, hindi niya pinaniniwalaan ang Diyos. Alam niya lang. Si Satanas, alam niya na ang banal na spirito ay sovereignly powerful against him. Na wala siyang laban dito, ngunit ayaw niyang sumuko sa kanyang rebelyon laban sa Diyos dahil wala siyang paniniwala sa kanyang puso. Pero alam niya, ha? Alam niyang no match siya. Alam niya lang. Pero matter of the heart niya, ayaw niyang mag-surrender in his rebellion against the power of the Holy Spirit because he refuses to believe in his heart. At gayon din, ang ating kaaway, si Satanas,
Alam niya ang patungkol sa nakapagdiligtas na gawa ni Kristo. Ngunit ayaw niyang manampalataya sa Kanya. Alam niya lang na makapagdiligtas si Kristo, ngunit ayaw niyang magsisi at manampalataya. Dahil bakit po? Dahil wala siyang paniniwala sa kanyang puso patungkol kay Kristo. Kung may maalala kayo, anong definition ng faith ay hawig din sa reality ng being dead to sin and alive to God. We must know, pero hindi lang dapat knowledge. Sabi ni Paul, knowledge pops up. Nakakapagpalaki lamang ng ulo. Pero yung pong katotohanan na love sa puso, you believe, yung po ay nakapagdiligtas. And ganun din, sa ating battle with sin, to be able to overcome the work of the enemy, na ikaw ay dead to sin and alive to God, you must consider na meron ka ng bagong buhay kay Kristo, na ikaw ay patay na sa kasalanan at buhay na sa Diyos. Kaya it is necessary, mahalaga po, importante, kinakailangan na naniniwala tayo sa ating puso kung ano yung ating nalalaman sa ating isip patungkol po sa ating bagong kalikasan na ating natamo bilang mga bagong likha ni Kristo. We must know and we must also consider. Pag nahulog tayo sa pagkakasala, hindi natin dapat entertainin yung accusation o akusasyon ng kaaway na ikaw ay wala talagang laban sa kasalanan dahil ikay sakop pa din nito. Hindi natin dapat bigyan ng katatayuan yung ating pong kaaway sa ating isipan at sa ating puso upang di tayo lumayo sa Diyos. Yung emotion ang minsan na kinakalabit ni Satan kita mo na, pa-praise the Lord ka pa, pa-hallelujah, hallelujah ka pa, sama naman ang ugali mo. No? So, we must consider in our hearts, not just know in our minds, we must consider in our hearts na tayo ay new creation na. And instead of immediately falling into sa sin, takbo tayo sa balon ng dugo ni Kristo at paniwalaan natin sa ating puso na ito ay lilinisin tayo sa lahat ng ating pagkakasala upang hindi tayo makondemn. Takbo agad tayo sa wellspring, sa balon ng dugo ni Kristo na lagi pong tapat na maglinis at maghugas sa ating pong pagkakasala. Yung mga tunay po, na consider nila sa heart nila na sila ay new creation na kay Christ, dead to sin and alive to God, tingnan ninyo, sila ay nababadar na. Tayo ay nababadar na ng sin. Tayo po ay, Tayo po ay meron ng tinatawag na pagkalumbay, o tayo po ay nagkakaroon po ng alalahanin pagdating sa ating kasalanan na hindi po ginagawa yan ng mga nasa sanlibutan. Sa halip sila ay proud o pinagmamalaki pa nila ang kanilang pagkakasala. And the fact that we are mourning and fighting against our sins indicates that we are dead to sin and we possess eternal life in God through Christ. So wag mo pakinggan yung condemnation ng kaaway sa'yo. Nagkakasala po tayo, pero kagad-kagad nandun yung pagtakbo natin sa balon ng dugo ni Kristo na handa pong maghugas at maglinis po sa ating mga pagkakasala. Laging sasabihin sa'yo ng devil, he will accuse you, you are just being hypocritical. At kapag dumadating yung point na yun, do not listen. Instead, run into Christ. Takbo ka kagad kay Kristo. Humingi ng patawad at tumalikod sa pagkakasala. You must consider in your heart that you are a new creation. You have new life with God in Christ. Na ikaw ay meron ng tinatawag na pagkapatay sa kasalanan at may buhay ka na kay Kristo. Yun po yung pangalawa na tinuturo sa atin ni Pablo. In our daily struggle with sin, we must know that we are dead to sin and alive to God. Pangalawa, we must consider that we are dead to sin and alive to God. Yung isa sa isip. Yung pangalawa sa puso. At yung panghuli, in verse 12 to 13, basahin po natin. Sabi po sa verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passion. Do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness.
Ano po sinasabi ni Pablo dito? May instruction siya dito, ikatlong instruction niya. Sabi niya, let us present ourselves to God. Ating ihandog ang ating sarili sa Diyos. And in contrast, kabaliktaran nito, sinasabi niya doon, do not present our mortal bodies into sin. Katawan. Anong napapansin niyo po dito? Pansinin niyo po, si Pablo ay nagbigay sa atin ng babala patungkol sa kasalanan in relation to our mortal bodies. Hindi siya nagbigay po ng babala patungkol sa kasalanan na mayroong kinalaman sa ating kaluluwa at spirito. Very specific. Pwede nga naman sabihin, do not present yourselves to sin. Pero talagang binanggit niya yung mortal bodies o yung katawan po natin. Pang-physical na katawan. Bakit po ganon? Hindi nga nabanggit yung bahagi natin ng kaluluwa at yung ating spirito. Dahil bakit po? Ang kasalanan ay wala na po itong paghahari sa ating spirito at kaluluwa. Dahil ito po ay tinubos na ni Kristo sa pamamagitan ng pagbabago sa atin ng banal na spirito. Ang tanging bahagi na lamang ng ating pong pagkatao na naapektuhan ng kasalanan ay ang ating pisikal na katawan. Sabi po, ang katotohanan, di ba naalala nyo last week, may tatlong klase ng death. May spiritual death, mayroong tinatawag po na physical death, at mayroong pong tinatawag na eternal death. Pagdating sa eternal death, wala na yon. Dahil yung spirito natin ay muling binuhay na ng Diyos at ang kaluluwa natin ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Ngunit yung pong tinatawag po natin, yung second death po pala yun, eternal death yun. Yung spiritual death, meron na tayong kaugnayan sa Diyos. Naputol kasi dati yun, naibalik. So ang ating spirito ay may kaugnayan na sa Diyos, wala na tayo sa spiritual death. Yung eternal death, ang kaluluwa natin ay hindi na mapapahamak sa impyerno, ngunit yung ating physical body ay kailangan pa din po itong i-redeem in the future. Sa pagkakataon pong ito ay nandito pa din po tayo sa ating mortal body na kung saan ay naaapektuhan pa din ng kasalanan. Hindi po ibig sabihin ay ikaw ay alipin pa din ng kasalanan ng iyong mortal body. Naaapektuhan pa din ng kasalanan. At maging si Pablo, no? Si Pablo, alam niya ang katotohanan nito. Yung spiritual death, ikaw ay naipag-ugnay na sa Diyos, nabuo na ulit yung ugnayan mo, wala na yon. Yung eternal death, yung kaluluwa mo, iniligtas na ni Kristo mula sa impyerno, ngunit meron pa ding physical death tayong nakakanasan at mararanasan pa lamang. Kahit si Pablo, sabi niya, no, in verse 18, for I know that nothing good dwells in me that is in my flesh. Very specific din siya, flesh, katawan. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Meron siyang hangarin na gawin ng tama, ngunit hindi ito ang kanyang nagagawa. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Yung mabuting gusto niyang gawin ay hindi niya nagagawa, at yung mga masama na ayaw niyang gawin ay nagagawa niya pa din. In verse 20, now if I do what I do not want, it is no longer I who do it. Alam niyang hindi na siya yun. Kasi alive to God na siya and dead na siya sa sin. But sin that dwells within me. At kung babalikan natin yung first verse, sin that dwells in the context of tinatawag po nating flesh o sa ating katawan. That is why daily tayo ay nagkakasala pa din. Pero that doesn't mean na ikaw ay alipin pa din ng kasalanan. Naunawaan ni Pablo ang bagay pong ito na siya ay patay na sa kasalanan at buhay na sa Diyos. Dahil na araw-araw po siyang dumadaan sa pakikipagbaka sa kanyang makasalanang mga pita ng kanyang laman. Kaya nga po, tayong mga Christians, we do not fear death. Because we know that once we are dead, yung physical body natin, ito ay separation na from our physical body, our spirit and soul ay free. Magiging malaya na sa kasalanan. Kaya si Pablo, hindi niya kinakatakot ang kamatayan. Gusto niya nga, kunin na siya ng Panginoon. Pero sabi niya, para sa benepisyo ng iglesia, ay mananatili pa din siya. Kaya yung death po is not a loss sa ating mga Kristiyano. Kaya sabi ni Paul sa Philippians, for me to and to. Amen. So,
This is why Christians do not fear death. Dahil pakinabang po ang kamatayan sa atin. This would be the time na Christ would redeem yung ating pong tinatawag na physical body. At sa kanyang muling pagbabalik ay papalitan niya ito ng tinatawag na glorified body according to Philippians 3:21. Alam po natin na ito ay magaganap sa hinaharap. Napag-aralan natin yung Thessalonians, naalala po ninyo? Yung mga Kristiyanong namatay ngayon, nasa piling na ng Panginoon, ang kanilang kaluluwa at espiritu. Ngunit wala pa silang glorified body. Kailan sila bibigyan ng glorified body? Pagbalik ng Panginoong Jesucristo dito. At tayo naman, kung buhay pa, naabutan ng Panginoong Jesucristo, instantaneously, bigla-bigla, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan, papalitan niya na lang yung ating katawan ng glorified body at sasama tayo sa kanya sa alapaap, at kung saan babaguhin niya lahat ng bagay at ibabalik niya tayo sa perfectong new heaven, new earth, new Jerusalem. But that is a future na kaganapan. Kung marirealize niyo po, no? Yung prophecy kay Jesus is more than 300. Natupad na. Ito na lamang yung mga hindi pa. At isa na lang ito, muling babalik si Kristo. And for sure, dadating po yung araw na yan. Kung saan papalayain na tayo sa kasalanan sa pamamagitan po ng ating pagtakas sa mortal body na ito. Kaya yung death sa atin is not a loss. It is gain. Malaking pakinabang po. Because hindi na po tayo makakaranas ng pakikipagbaka sa kasalanan. Although lahat pong ito ay glorious hope for our mortal bodies in the future, sa hinaharap pa, may laban pa tayong ginagawa ngayon, nakikipaglaban pa rin tayo because we are still in our mortal bodies. Although yung hope na ito ay napakagandang hope, napakagandang pag-asa sa hinaharap, meron pa din pong pag-asa si Kristo sa atin ngayon. Si Kristo ay hindi lamang po tayo bibigyan ng mortal bodies in the future, binibigyan niya din po tayo ng pangako na tayo magtatagumpay kahit sa ngayon, laban sa ating mga kasalanan na kinakaharap sa araw-araw. Even in the present, hindi lang po diniklara ng Panginoong Jesucristo na ikaw ay pinatawad na at naligtas na sa iyong kasalanan. Higit po dito ay nagbigay po siya ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan po natin ang panunukso ng kaaway upang tayo magkasala. In verse 14, if you would just know, consider, and yield, papasakop po natin ang ating katawan sa Diyos ay magtatagumpay po tayo. Ngayon ang tanong, paano yun? Paano tayo magpapasakop sa Diyos? Wala po tayong ibang example dyan kundi si Christ mismo. Remember, si Christ ay nagkatawang tao kagaya din natin at dumaan po sa tinatawag po natin na panunukso din ng kaaway. And two things lamang po. Dalawa lang ito sa maraming bagay na pwedeng maging application ng yield o pagpapasakop po natin ng ating mortal na katawan sa Diyos. Unang-una po, we yield ourselves to God by daily prayer. Paano tayo magpapasakop sa Diyos? Paano natin maisusuko ang ating mortal na katawan sa Diyos upang di tayo mahulog sa pagkakasala? Prayer. Ang Kristiyanong hindi nananalangin ay isang Kristiyanong mahina sa tukso ng kaaway. And look at the example of Jesus. Even si Christ, even si Jesus, on the night na siya po ay aarestuhin upang magdusa ng katakot-takot, ay nanalangin siya sa kanyang Ama na nasa langit, na mapagtagumpayan niya hindi yung kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa kanya. Prayer niya doon, di ba? Kung pwede lang sana akong makalagpas sa saro na ito o sa pagdurusa na ito, ay mangyari sana. Ngunit, kalooban pa din ng Diyos ang mangyari. Nandun yung kanyang tinatawag sa flesh, na nag-struggle siya. But then he prayed. And the result, sa tindi ng kanyang, kahit po sa tindi ng pagdurusa na kanyang kinaharap, hindi siya tumalikot at nagpasakop siya sa kanyang Ama na nasa langit, na naging resulta ng ating kaligtasan. So prayer is one of the application of yielding to God. Yung pagpapasakop sa Diyos kapag tayo ay nagtutukso na magkasala o tayo ay nagkasala. On the other hand, tingnan nyo, di ba yung mga disciples niya, ilang beses niyang binalikan?
Anong sabi niya? Mag-pray kayo. Ano nangyari? Natulog sila. O tapos silang hindi nag-pray at natulog, nung inaresto si Jesus, kanya-kanyang takbo. Hindi nila napagtagumpayan yung pong kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, sila'y nagkasala. Actually, hindi lang po si Judas at hindi lang po si Pedro ang nagkanulo sa Panginoong Jesucristo. Lahat naman sila. Lahat po sila ay nagtakbuhan. At sila'y nagkasala laban sa Diyos. Dahil sa hindi po sila nakinig sa pinagpapayo ng Panginoong Jesucristo, yung panalangin. Ang panalangin ay napakahalaga. Alam niyo po, nag-reform tayo into Reformed theology. And may tendency talaga na tayo mag-aral at mag-aral talaga ng salita ng Diyos. Pero minsan, ang nagiging parang downside ng mga nasa Reformed theology is yung pagdating sa prayer. Nagkukulang. Puro kaalaman lamang. Ngunit hindi tumatagos sa puso. Kulang sa panalangin, sa pagpapasakop sa Diyos. Ang kaalaman mo ay hindi magliligtas sa iyo. Ang kaalaman mo ay hindi ka patitibayin niyan laban sa tukso. You need to yield. Kailangan mong magpasakop sa Diyos. Ang ating araw-araw na pakikipaglaban kay Satanas at sa kanyang panunukso na tayo magkasala ay mananalo lamang po tayo sa paraan sa pamamagitan ng pagsuko. Ito lamang ang labanan na ang susi sa pagkapanalo ay sumuko. Sumuko saan? Sumuko kay Satanas? Hindi. Sumuko sa Diyos. Ito lamang po ang labanan na mapapanalo sa pamamagitan ng pagluhod sa panalangin na ating mapagtagumpayan ang ating mga spiritual na pakikipagbaka. Una po yun, na application of yielding, pagpapasakop sa Diyos. Ang pangalawa po, ay kay Kristo pa din po natin makikita. We yield ourselves to God by daily arming ourselves with the Word of God. Just as Jesus battled the temptation of Satan with the Word of God in the desert when He was fasting in preparation for His ministry. Matthew 4. Naalala niyo yung Matthew 4? Ito yung time na nag-fast si Jesus in preparation for His ministry. At dito siya tinukso 3 beses ng kaaway. Yung tinatawag nating lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Lust of the flesh, gutom siya. Gawin mong tinapay yung bato. Lust of the eyes, no? Ay, if titingnan po natin yung 3 panunukso na yon, pasok yun talaga sa lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Sumamba ka lang sa akin, bibigay ko sa yung lahat, pride of life. Kung titingnan po natin, ganun din naman yung panunukso sa atin. And how did Jesus overcome Satan and his temptation? Kasi alam ni Satan, pag nagkasala si Jesus, tapos na eh. Wala nang redemption na mangyayari. Kaya nung time na yon, na kung saan siya nagpa-fasting, doon siya, tinamp talaga ni Satan. And ano po ang pinanglaban ni Jesus? Word of God. Yung mga twisted na Word of God ni Satan ay nasansala ng Panginoong Jesucristo through the Word of God o yung truth ng salita ng Diyos. He was able to rebuke the devil and overcome temptation to sin because he is armed with the Word of God. At ganun din, ang Kristiyano na ignorante sa salita ng Diyos dahil tamad siya na mag-aral at magbulay ng kanyang salita sa kanyang araw-araw na buhay, ay para pong sundalo na pupunta sa isang labanan na wala pong dala-dalang armas. Walang baril o walang espada. Kaya ito po ay napakahalaga, no? Ikatlo, no? We must yield ourselves to God. Kailangan magpasakop po tayo sa Diyos. Unang-una po, dapat po nating alamin ang katotohanan sa ating isipan na tayo patay na sa kasalanan at may buhay na sa Diyos. Pangalawa po, dapat po nating paniwalaan sa ating puso na tayo ngayon ay meron ng bagong buhay at kalikasan kay Kristo. At ikatlo, dapat po tayong magpasakop. Ipasakop natin ang ating katawan sa Diyos upang ano? Upang tayo po ay maranasan natin yung katotohanan na patay na tayo sa kasalanan at tayo may bagong buhay na kay Kristo. 3 bagay po. Know, consider, and
yield. Alamin, paniwalaan, at magpasakop. Yung tatlong bagay pong yan. Yung tatlong bagay pong yan ang application ng preaching natin last week. No? At marami pa pong paraan dun sa yielding, marami pang paraan. Nandiyan ang fasting. Sa pamamagitan ng fasting, we are strengthening our spiritual kaysa dun sa ating flesh. Ang fasting, di lang naman food yan. Ang fasting could be fasting mo from social media, fasting mo from kahit na ano po, na kumakain ng malaking panahon at oras at lakas mo. At nakakaligtaan mo ang Panginoon, pwede mong ipag-fasting yan. Yan yung yielding na tinatawag o yung pagpapasakop. Kaya napakasimple po sa umagang ito. Ang application that we are dead to sin and alive to God ay tatlong bagay po na dapat nating ganapin sa ating araw-araw na buhay. To know, to consider, and to yield to the truth that we are dead to sin and alive to God in Christ for our joy and for the glory of God. Ating alamin, ating pong kilalanin o paniwalaan, at tayo po'y magpasakop. Alamin sa ating isipan, paniwalaan sa ating puso, at magpasakop po tayo ng ating mortal na katawan sa katotohanan na tayo ay patay na sa kasalanan at buhay na kay Kristo. Para po sa ating kagalakan at para po sa kaluwalhatian ng Diyos. According to verse 14, yung last verse po na hindi nabanggit, no? Pero binasa natin kanina. Sabi doon ni Paul, we are no longer under the law but of grace. Again, review lang last week. Hindi po nagtuturo si Paul dito ng antinomianism. Hindi po ito teksto na dapat gamitin ng mga nasa antinomianism upang i-justify ang kanilang maling paniniwala. Dahil sinagot kagad din ni Paul, second time na, sa verse 15 sabi niya, what then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means. Tayo ngayon na nasa biyaya ay meron pa ding pakikipagbaka sa kasalanan. Tayo po ay meron pa ding tinatawag na struggle sa ating mga kasalanang nagagawa sa araw-araw. Yung whole context ng sinabi ni Paul po dito, sa praise na ito, is reference sa iba pang scriptural truths na wala na tayo ngayon sa tinatawag po na paghuhukom ng Diyos na sasapitin sa impyerno dahil sa ating nilabag ang law o ang kautusan ng Diyos, we are no longer under law. Dahil bakit? Because si Christ, yung grace ng Diyos kay Christ, ay binayaran na ito bilang kabayaran ng ating kasalanan at na-accomplish na ito, nagampan niya ito sa pamamagitan ng kanyang katuwiran na ating pinanampalatayanan na kung saan ay magiging susi natin upang makapasok sa buhay na walang hanggan. Yun po yung ibig sabihin nun. Pag sinabing under the grace of God, tuloy ang pakikipagbaka. Hindi ibig sabihin nito ay pwede na natin gawin ang ating gusto. Meron pa din pong kautusan ng Diyos at kapag ito'y nalalabag natin, tayo nagkakasala. Wala na pong kapangyarihan sa atin ang pagkakasala dahil tayo ay nakay Kristo na, nasa biyaya na ni Kristo. Ibig sabihin lamang po, bibigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan na makasunod sa kanyang mga utos at masansala ang temptasyon ni Satanas at maging instrumento po tayo ng katuwiran. Nasa verse, ano po yun? Previous verse po yun. Sabi doon, present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Wala ka na sa ilalim ng kautusan, wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan, ikaw ngayon ay instrumento na ng katuwiran. Yun yung ibig sabihin talaga ng under grace. Hindi mo pwedeng sabing under grace ka na, pero ang kasalanan sa iyong buhay ay namamayagpag pa din. Ikaw ay patay na sa kasalanan, at ikaw ay buhay na sa Diyos, at ikaw ay instrumento na. Ang iyong katawan ay instrumento na ng katuwiran. Para saan po yung pagiging instrumento natin ng katuwiran? Upang patuloy tayo na magbigay ng luwalhati sa Diyos. Kung nalalaman lamang po ng Kristiyano sa kanyang isipan, pinaniniwalaan niya sa kanyang puso at nagpapasakop ang kanyang katawan sa Diyos, joy ang mararanasan niya. Ang Kristiyano po na lulugo-lugo ay yung Kristiyanong natatalo ng kasalanan. Pero ang Kristiyano po na may kagalakan sa gitna ng lahat ng pagsubok at paghihirap ay yung tunay na buhay sa Diyos at patay na sa
kasalanan. So this morning, this is a call for us. Na tayo patuloy po to know, to yield, to know, to consider and yield yung katotohanan na you are dead to sin and alive to God. Kung ikaw kinokondemn ng kaaway ngayon, takbo ka lang kay Kristo. Kung ikaw patuloy na tinutukso, takbo ka din palagi kay Kristo. Ang kagalakan ng Diyos ay nasa sa iyo, ibibigay yan sa iyo. Kung ikaw ay tunay na dead to sin and alive to God. Kaya ito po ang napakahalagang tatlong bagay na ating maaalala sa tuwing tayo po ay tinutukso ng kaaway, kung tayo po ay nagkasala, just remember, know, consider, and yield. We need to know, consider, and yield to the truth that we are dead to sin and alive to God in Christ for our joy and for the glory of God. Tayo po tayong lahat at tayo po umawit ng response song sa katotohanan pong ito. Ulitin po natin yung isang binagong buhay. At ito'y gulong-gulpo, di alam kung saan tutungo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahan maibigay ng mundo ay natagpuan ko sa iyo. Buhay ko ngayon ay may sigla at mayroong pag-asa dahil sa ako ay binago mo. Salamat sa pag-ibig mo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahan hindi maibigay ng mundo ay natagpuan sa iyo. Isang bagong buhay, isang bagong awit, alay ko sa iyo, Panginoon. Isang bagong buhay, isang bagong awit, alay ko sa iyo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Hindi maibigay ng mundo ay natagpuan ko sa iyo. Sa mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahan hindi maibigay ng mundo ay natagpuan
sa piling mo. Tayo manalangin. Let's pray. Salamat po aming Ama sa patuloy o Diyos na pagpapaalala sa iyong mga anak na sa kabila po ng aming pong pakikipagbaka sa araw-araw po na pagkakasala na aming patuloy pong nagagawa laban sa iyo ay nandun ang iyong biyaya na kung saan nagbibigyan mo kami ng kalakasan na mapagtagumpayan ng mga bagay na ito at makapagbigay po ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat po sa Panginoong Hesukristo na siyang gumanap po ng lahat ng katuwiran na ito para sa amin at nilapat po sa amin. At gayon din, Panginoon, salamat po sa Banal na Espiritu na siya pong nagbibigay ng kapangyarihan sa aming araw-araw po ng buhay Kristiyano. Alam po namin, O Diyos, na may pakikipagbaka pa rin po sa aming buhay. Kaya naniniwala po kami, alam namin sa aming isipan, naniniwala kami sa aming puso, at kami nagpapasakop po ng aming mga katawan upang mapagtagumpayan po namin ito at maging instrumento po ng katuwiran. Alang-alang po sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na amin ding ibinabahagi sa ikaliligtas po ng aming mga kapwa. Panginoon, nalalaman niyo po ang aming mga pang-personal na buhay, lahat ng struggles po namin. Ang salamat, Panginoon, dahil alam po namin na hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan, at ikaw po ang katagumpayan sa aming po mga buhay. Kaya sa araw pong ito, magsilbi po na kalakasan ito sa isang buong linggong muli, na kami po ay lalakad po. Kami po ay gaganap po ng iyong kalooban sa aming mga buhay sa mundo pong ito. Kaya Panginoon, salamat po ngayon pa lang dahil alam po namin na nandoon ang katagumpayan ng iyo pong salita sa aming buhay. Salamat o Diyos, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay,